Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction. Was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC report. So may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may tatlong senaryo, tama po ba? Mako-convict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. Kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast! Dating Senate President na si Franklin Drilon, nagbitiw ng salita ukol sa impeachment kay VP Sara Duterte. Welcome back to Kakibat TV. Matapos nga maglabas ng iba't ibang dokumento ang mga kongresista na pumabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, na isa nga sa kanilang ipinagdiinan ay ang issue ng Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o salin ni Vice President Sara Duterte, na di umano ito ang magdiin mismo kay VP Sara Duterte kaugnay sa akusasyon ng corruption. Ito'y ayon sa chairperson ng House Committee on Justice, Batangas, Representative Jervel Luistro, na isa sa impeachment hearing sa Kongreso ay ang mismong sinumpaang salin ni VP Sara Duterte na di umano nagpapakita ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Nasabi nga ng mambabatas na si Luistro, may natuklasan ang kanilang committee na di umano mayroon silang hawak na matibay at mabigat na ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, na isa nga sa ipinagyabang ni House Committee on Justice na si Batangas Representative Jervel Luistro na hindi na daw kailangan pang tumingin sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpang salaysay ang tagal na palang andito ay ito ay walang iba kundi ang salin, wika ni Luistro. Bukod sa paratang ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte, ay hindi rin nakaligtas ang asawa nito na si Atty. Mans Scarpio na kung saan idinamay sa di umano nagkaroon ng bilyong-bilyong piso na transaksyon sa bangko. Ngunit hindi nga nagsisinungaling ang ebidensya na kung saan nagpadala ng sulat ang bangko na BPI ukol sa mga nakakagulat na transaksyon. Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Mans Scarpio, ang asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction. Was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC report. So may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025.
Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos 2 dekada. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa Bank Secrecy Law at data privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Sa patuloy nga ng akusasyon para pabagsakin si VP Sara Duterte, ay iba't ibang personalidad ang nagkomento. Isa nga dito, ang dating Senate President na si Franklin Drilon na humarap sa batikang broadcaster na si Corina Sanchez na kung saan napag-usapan nila ang ukol sa impeachment ng pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte. Kung aabot po sa Senado ang impeachment proceedings laban sa bise, ay may 3 senaryo, tama po ba? Makoconvict siya or maa-acquit or pwede rin siyang mag-resign. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may 2 parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number 1, dismissal from office. Number 2, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, huwag ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Pwedeng ituloy, ultimately it will reach the Supreme Court. Pwede bang ituloy ang impeachment trial para po malaman kung may basehan yung perpetual disqualification from holding I was public wondering office? about that. Sabi ko nga, matanggal siya sa pwesto, pero yung perpetual disqualification is a matter of law, I think, already. It's a matter of, yes, matter of law, matter of penalty. and human right, yan oo. po ay, sa aking basa, ay aabot sa Korte Suprema. Dahil kung ako yung kampo ng Vice President Sara, takbo ako sa Korte Suprema at sabi ko, inaabuso ng Senado ang kanilang diskresyon. Abuse of discretion na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment trial. I will repeat for emphasis, yan po ay isang bagay na wala pang desisyon ang Korte Suprema o yung impeachment court. Natigil doon ng impeachment trial nung panahon ni President Erap nung nag-walk out yung mga prosecutor dahil sa isang envelope kung inyong malala. Opo. Kaya po, hindi natuloy ang trial dahilan po sa nag-walk out ang mga prosecutors. Ayun pala yung nangyari doon. Yes. Oo. Pero dito, hindi natin alam kung maipagpatuloy ang impeachment trial pag nag-resign si Vice President. Hindi po natin alam. Pero Okay. on the other hand, Senator Frank, kung sakaling mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial, do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly. If Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Corina at Franklin Drilon, ay diretsahang sinabi ng dating Senate President na kung sakali makalusot sa impeachment complaint si VP Sara Duterte sa Senado, ay tapos na ang laban ng boxing na kung saan ikinagulat ni Corina Sanchez ang sagot ng dating mambabatas. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Yes. Thank you very much. Always Thank you. frank. My pleasure. Oo. Thank you for Ano having ba bang me. We title? Thank you for being Ayan. frank. Thank you for Yan po ay being frank. 30 taon
na aking panunungkulan sa gobyerno. Wala na akong ginagawa, sumulat ako ng libro. Ayun. Ay, nako, kailangan mabasa. Naunahan na tayo ni Willard, yung aming resident, Quago. Okay. Maraming salamat, Senator Frank Drilon. Thank you, Willard. Thank you very much. At Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!